tila naging bahagi na raw ng araw-araw na pamumuhay ng mga taga-Malabon ang hindi humuhupang baha. Ang itinuturong dahilan, ang navigational gate ng lungsod na mahigit isang taon nang sira. Yan ang tinutukan ni Mark Salazar. Kahit walang ulan, hindi na nawawala ng baha sa Malabon Central Market. Nagkakatalo lang kung gaano kalalim o kababaw ang bahang sinusuong ng namamalengke. Ang sinasabing dahilan ng ilan, pagkakalam ko sir, sira lang po yung prensa ng nabutas kasi kaya nagkaganito eh. At saka natural na din kasi tagulan na rin eh. Tagulan na rin. Tsaka uupa rin naman siya pagka halimbawa, hindi lang siya masasabayan ng ulan. mahigit isang taon na kasing sira ang navigational gate na humaharang ng tubig dagat tuwing high tide. At habang sira ito, asahan daw na malulubog ang maraming lugar sa lungsod na below sea level. Kumbaga, parang nasanay na rin po kami kasi ganito, talagang ganito na rin po talaga sa Malabon. Ang adjust lang. Sa mga lugar na pirming binabaha, sila na ang nag-adjust, gaya sa barangay Hulong Duhat. Dahil hindi na praktikal magsuspinde ng klase, kaya tuloy lang habang inaalalayan ng libreng sakay ang mga eskwela. Sa Panghulo, may kangkungan na nga sa baha. May mga gate gaya ng college na ito na permanente nang isinara. At ang disenyo ng mga pedicab dito ay elevated na. Sa Rizal Avenue Extension, papuntang Malabon City Hall, hanggang tuhod ang baha. May mga rider na itinulak na lang ang motor kesa tumirik ang makina. Tumirek. Naku. Tuwing high tide rin, tumatabo ang ganitong diskarte sa public transport. 20 ang pasahe para tuyukang makatawid sa baha, sakay ang karitong malabalsa. Sa mga pedicab, mas mataas din ang pasahe pag may baha. Magkano biyahe kapag baha? Magkano yan? Sa huling advisory ng DPWH, sa katapusan ng Hulyo pa, inaasahang matatapos ang navigational gate ng Navotas. Na malaking tulong laban sa baha maliban sa mga pagkakataong nagsanib ang high tide at malakas na ulan. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.